Senator Amy Marcos. Dalawa na sila ni Senator Robin Padilla na kahit na sunugin mo, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte pa rin. Kasi mantakin ninyo, meron po siyang isinusulong na panukalang batas. Yung pong Senate Bill number 557 o President Rodrigo R. Duterte Bill. Talagang nakapangalan pa kay former president, no? Imbis na gumawa na lang ng bill o panukalang batas that will benefit the whole country and all Filipinos, meron siya talagang specified na bill, yung President Rodrigo R. Duterte Bill. Sa bagay, alam nyo, hindi na kailangan sunugin ni Amy Marcos. Kahit na hindi siya sunugin, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte pa rin siya. Hindi tulad ni Robin Padilla, na kahit na sunugin daw siya, mangangamoy digong pa rin siya. Itong si Amy, kahit na hindi na po sunugin, kahit na 1 milya ang layo niya sa inyo, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte pa rin siya. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na Aldaw Kenyayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Pero bago po natin pag-usapan yan, good news muna tayo. Dahil siguradong may stress lang kayo sa panukalang batas na to ni Amy Marcos. Sabi po dito sa balita, 48 Dalian trains sa MRT magagamit na matapos matenga ng 10 taon ayon kay Pangulong Marcos. Opisyal nang magagamit ng publiko sa unang pagkakataon ang mga Dalian trains sa MRT3 matapos matenga ng 10 taon. Ang 48 Dalian trains ay nabili pa noong 2014 mula sa China pero matagal itong naembargo dahil sa compatibility issues. Ang bawat Dalian train ay kayang magsakay ng hanggang 1,200 pasahero at inaasahang makakatulong na maibsan ang siksikan sa MRT3 at mabigyan ng mas komportabling biyahe ang mga commuters. So makita nyo naman, nung makita ni President Bongbong Marcos na mayroong 48 na train na naka-embargo lang, binili ng Pilipinas sa China pero hindi nagamit dahil may compatibility issues. Ang ginawa niya, they fixed the issues, they cleared the delays, and made sure your taxes didn't go to waste. Dahil binili ng gobyerno ng Pilipinas noong 2014 yung mga trend na yon, gamit siyempre ang taxes ng Pilipino. Tapos 10 taon nakatambak lang doon. Sayang nga naman. Kung may compatibility issues, di gawa ng paraan, ayusin. Yan ang ginawa ng administration ni President Bongbong Marcos. So ngayon, mapapakinabangan na. At kasabay niyan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Miyerkules ang opisyal na paglulunsad ng 50% discount sa pamasahe para sa mga senior citizens at persons with disability o yung po mga PWDs sa LRT1, LRT2 at MRT3 na inisyatibo ng Department of Transportation. Sa kanyang talumpati sa MRT3 Santolan Station, sinabi ng Pangulo, noong nakaraan nakapagbigay tayo ng diskwento sa ating mga estudyante. Basta't magpakita ng student ID ay makakakuha sila ng 50% na diskwento. Ngayon naman, idadagdag natin sa grupong yon ang mga senior citizens at ang mga PWD. Makakatanggap na rin sila ng 50% discount na agad ikinatuwa ng mga senior citizens. Kasama kaya sa mga natuwa itong mga senior citizens na mga DDS? So nakita nyo naman, ginagawa ng ating presidente ang lahat para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pro Marcos ka man or DDS ka man. So yung dating 20% na discount para sa mga seniors at PWDs ay tinaasa na ngayon sa 50%. Pangatlo sa ating good news, inilabas ng SWS survey, 66% want Sara Duterte to address impeachment charges. 66% of Filipinos have agreed that Vice President Sara Duterte should address the impeachment charges to answer all allegations of corruption against her, according to an SWS survey conducted in June and commissioned by Stratbase. The survey conducted from June 25 to 29 among 1,200 adult respondents nationwide showed 19% did not agree and 15% were undecided. Metro Manila has the highest percentage of respondents who believed
that Duterte should address the impeachment case with 76%. This was followed by Balance Luzon with 69%, the Visayas with 67%, and Mindanao with 55%. So, anong nangyari sa Visayas at Mindanao? More than majority agrees na dapat harapin ni Duterte itong impeachment trial niya. Sa Visayas, 67%. Sa Mindanao, 55%. Akala ko ba 100% solid ang mga taga-Visayas Mindanao kay former President Rodrigo Duterte? Pero ayon po dito, sa SWS survey, 66% ang sang-ayon na harapin niya ang impeachment trial, 19% lang ang hindi sang-ayon at may 15% na undecided. Na sigurado ako habang papalapit ang July 29 na unang araw ng investigasyon ng impeachment trial ni Sara Duterte, mas tataas pa po itong sang-ayon. Mabalik tayo sa panukalang batas na isinusulong ni Senator Amy Marcos. Ayon sa News 5, naghain si Senator Amy Marcos ng panukalang batas para patawan ng parusa at gawing krimen ang extraordinary rendition o pagsuko ng isang Pilipino sa foreign jurisdiction nang walang arrest warrant mula sa Philippine Court. Sa kanyang explanatory note para sa Senate Bill No. 557 o President Rodrigo R. Duterte Bill, sinabi ng senador na hindi umano dumaan sa due process ang pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sabi ni Senator Amy, wala tayong masasabi dahil yung ICC may proseso sila na kanila. Pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangang managot. Saad ni Senator Marcos sa kanyang pagbisita sa The Hague nitong Miyerkules, July 15. Kaya naman pala ganun eh. Nasa The Hague na naman si Senator Amy Marcos kasama ng kanyang best friend na si Sara Duterte. Ano pa ba ang aasahan natin kay Amy Marcos? Itong si Amy Marcos kahit na hindi sunugin, kahit na ilang milya ang layo ni Senator Amy. In fact, ako nga naaamoy ko eh. Talagang amoy Rodrigo Roa Duterte itong si Amy Marcos. Mantakin nyo, nasa The Hague na naman siya, kasama nung kanyang best friend. Sa bagay, alam nyo, kailangan gawin ni Amy Marcos to eh. Tandaan nyo yung sinabi ni Sara Duterte na si Amy Marcos ang dapat mag-uwi kay former president sa Pilipinas na imposibleng magawa ni Amy Marcos. Paano na yan kung di maiuwi ni Amy Marcos si former president? Anong gagawin ni Sara Duterte? Lagot ka dyan, patay kang bata ka. Sa'yo iniatang ni Sara Duterte na kailangan maiuwi mo si Rodrigo Duterte. From the likes of it, imposibleng magawa yan ni Amy Marcos. So, ang gagawin naman niya ngayon, magpapasa siya ng isang panukalang batas. Napapatawan ng parusa at gawing krimen ang extraordinary rendition o pagsuko ng isang Pilipino sa foreign jurisdiction nang walang arrest warrant mula sa Philippine Court. Sa tingin ninyo, para kanino itong panukalang batas ni Amy Marcos? Para kay Sara Duterte, kay Bongo, at kay Bato de la Rosa na kasama sa listahan ng warrant of arrest ng ICC. Hindi ba si Amy Marcos mismo nagsabi na kung nung dati yung pangalan ni Sara Duterte ay nasa baba ng listahan ng kasama sa warrant of arrest, ngayon daw nangunguna ang pangalan ni Sara Duterte sa mga padadalan ng warrant of arrest. So dapat magkumahog talaga si Amy Marcos. At paano niya magagawa yan? Magpapasa siya ng panukalang batas. At ano ang pangalan ng panukalang batas na yon? President Rodrigo R. Duterte Bill. So kitang-kita po natin na itong panukalang batas ni Amy Marcos ay hindi po para sa bayan. Ito po ay para kay Rodrigo Duterte. Senate Bill No. 557 o President Rodrigo R. Duterte Bill. Talagang pinagsisigawan pa yung pangalan ng panukalang batas, ano? Hindi ba ang mga senador gagawa ng mga panukalang batas para sa mga Pilipino? Hindi para sa isang tao, hindi para sa isang pamilya. Hindi ba nahihiya si Amy Marcos sa ginagawa niyang to? Halatang halata na ang kanyang ginagawa ay para sa kapakanan ng mga Duterte. Sa bagay, alam na po natin
na si Amy Marcos at yung iba pa mga senador natin ay mga senador ng mga Duterte. Hindi po sila senador ng taong bayan. Nakakahiya itong ginagawa ng mga senador natin. Lantaran talaga. Wala nang hiyaan. Sabi nga kasi sa explanatory note ng Senate Bill number 557, Senator Marcos called the arrest and turnover of the former president to the International Criminal Court abuses by the authorities, which may also happen to others. So, sino sa tingin nyo ang binabanggit ni Amy Marcos? Yung pwedeng mangyari sa kanila, yung nangyari kay ex-President Rodrigo Duterte. Obviously, Sara Duterte, Bato de la Rosa, and Bongo. Comment ng isang netizen, Miss Senator Amy, you are a public servant elected to serve all Filipino citizens, not just one person, one family, or a political ally. Your duty is to uphold the Constitution and create laws that benefit the entire nation, especially the voiceless and marginalized, not to protect or prioritize the interests of the Duterte family or any other political dynasty. The laws you propose and support should reflect the will and welfare of the people, not serve as shields of individuals facing serious allegations. Filipinos deserve fair, transparent, and unbiased leadership. Public service is not about loyalty to personalities. It is about loyalty to the truth, to justice, and to the future of our country. Please remember, power is temporary, but your accountability to the people is lasting. Yan po ay sinabi ni Anthony Jaime Catabay. Well said, Mr. Catabay. Kaya lang magtataka pa ba naman tayo kay Senator Amy Marcos? Lahat po gagawin niya para maprotektahan ang pamilya Duterte to the point na itinakwil niya at tinraidor niya ang kapatid niya, si President Bongbong Marcos. So what do you expect? Ang nakakatakot lang dyan kung nagawa niyang traidorin ang kanyang pamilya, hindi kaya magawa niya rin yan sa pamilya Duterte? Ano kaya ang pinakain ng mga Duterte kay Amy Marcos para mawala sa tamang pag-iisip itong si Senator Amy? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.